Sa loob ng maringal na ballroom ng pinakamalaking hotel sa lungsod, isang masiglang kagalakan ang nag-uumapaw. Ang mga kristal na chandelier ay kumikinang sa bawat sulok, ang mga mamahaling kurtina ay mahinhin na sumasayaw sa banayad na hangin mula sa air conditioning, at ang bawat mesa ay pinalamutian ng mga bulaklak na tila kinulayan ng gintong sinag ng araw. Dito nagtitipon ang pamilyang De La Cruz, kilala hindi lamang sa kanilang kayamanan kundi pati na rin sa kanilang malaepikong kasaysayan ng tagumpay sa negosyo. Ang mga kotse ng mga panauhin, puro mga mamahaling modelo, ay sunod-sunod na dumarating sa driveway. Bawat pagbukas ng pintuan ay naghahatid ng isang eleganteng lalaki o babaeng suot ang kanilang pinakamagara at pinakamamahaling kasuotan. Ang tunog ng mataas na takong sa marmol na sahig ay sumasabay sa malambing na saliw ng klasikong musika na tumutugtog sa background. May ilan pang dumating sa helicopter, at sa bawat paglapag ng mga rotor, nagiging mas matingkad ang eksena ng kayamanan at kapangyarihan. Ang unang dumating ay si Marites de la Cruz, ang panganay na anak ng yumaong si Doña Esperanza. Napakarikit ng kanyang suot na asul na gown na kumikislap sa bawat hakbang niya. Sa kanyang pagpasok, bumati siya sa mga nakatayo sa gilid at nagbigay ng maliliit na ngiti. Sa likod niya ay si Leandro, ang bunsong anak ng yumaong Donya, na sinundan naman ng kanyang asawa na si Silvia. Si Silvia ay nakabrilyanteng kwintas na umaakma sa kanyang makintab na pulang gown. Sila'y nagkapalitan ng maiikli ngunit magalang na pagbati habang patuloy na dumadagsa ang iba pang miyembro ng pamilya. Hindi nagtagal, dumating na rin ang pinakamatandang miyembro ng pamilya, si Don Julian. Nakasuot siya ng simpleng suit na pinalamutian ng isang antigong brotsa sa kwelyo, isang bagay na kilala ng lahat bilang simbolo ng kanilang pamilya. Si Don Julian ay palaging tahimik ngunit makapangyarihan. Nang makita siya ng mga apo at mga pamangkin, isa-isa silang lumapit para magmano at batiin siya ng maligayang pagbabalik, Lolo Julian. Sa bawat pagyuko ng mga ulo at pagngiti ni Don Julian, makikita ang malalim niyang pasasalamat na muli niyang makasama ang pamilya pagkatapos ng napakaraming taon. Matagal-tagal na rin simula noong huli tayong nagkita, hindi ba? Wika ni Don Julian sa isang grupong nakapalibot sa kanya. Ang saya lang makita ang bawat isa sa atin, lalo na't lahat tayo'y lumaki na at may kani-kaniyang sariling kwento. Lolo, alam niyo po, dapat madalas natin itong ginagawa. Sagot ni Bianca, isa sa kanyang mga apo. Napakaraming taon ang nakaraan na halos hindi na tayo magkakilala. Pero ngayon, heto tayo, kumpleto. Ngumiti si Don Julian. Ang pinakamahalagay, narito tayo ngayon. Huwag nating sayangin ang oras. Habang patuloy ang pagdating ng iba pang kamag-anak, nagkaroon ng maliliit na grupo na nagtipon-tipon at muling nagpalitan ng kwento. Ang ilan sa mga kabataan ay nagtatawanan, na parang mga bata ulit, habang ang matatanda naman ay nag-uusap tungkol sa mga napagdaanan nilang hirap at tagumpay. Narinig mula sa isang sulok si Ricardo na masiglang nagkukwento tungkol sa kanyang mga naitayong negosyo sa abroad, habang si Marites naman ay abala sa pag-asikaso ng pagkain at mga bisita. Napakaganda ng venue, bulong ni Silvia kay Leandro. Hindi mo ba napansin ang linis ng bawat mesa at itong mga bulaklak? Tila mas mahal pa ito sa mga alahas ko. Naku, Silvia, sagot ni Leandro. Tiyak na hindi na nila pinag-usapan ang gastos. Ang mahalaga, ang saya ng lahat. Sumimangot si Silvia. Oo nga, pero sana next time, hindi na kailangan ng sobrang engranding lugar. Parang wala na tayong maitatapat dito sa susunod. Relax ka lang, ani Leandro. Ang mahalagay, narito tayo lahat. Mula sa malayo, tumayo si Don Julian sa harap at itinapat ang mikropono sa kanyang bibig. Tumahimik ang lahat. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi bago siya nagsalita. Mga mahal kong pamilya, napakapalad ko
at nabigyan tayo ng pagkakataon na muling magsama-sama. Anya, marami nang nangyari, marami nang nagbago, pero ang mahalagay, nandito tayong lahat. Sana'y magamit natin ang gabing ito para muling makilala ang isa't isa, para mapalalim pa ang ating mga ugnayan, at higit sa lahat, para mapanatili ang pagmamahal sa ating pamilya. Cheers para sa De La Cruz! Sigaw ng isa na agad namang sinundan ng masiglang pagpalakpak at pagbubunyi. Habang umiinog ang gabing iyon, puno ng halakhak at magagaan na usapan ng bawat mesa. Tila lahat ng alalahanin ay pansamantalang nawala at ang bawat miyembro ng pamilya ay abala sa pakikisalamuha. Hindi nila alam na ang kalmadong gabi ay maaaring magbago sa isang iglap. Ngunit sa sandaling iyon, sapat na ang kasiyahan na kanilang nararamdaman. Habang nagpapatuloy ang masiglang salo-salo sa ballroom, tahimik namang namumuo ang tensyon sa ilalim ng mga formal na ngiti at magagarang damit. Ang magarang kapaligiran ay mistulang belo na nagkukubli sa mga sigalot na matagal nang bumabagabag sa pamilyang De La Cruz. Ang ganda ng venue na napili ni Marites bulong ni Leandro kay Sylvia habang umiinom ng champagne. Oo nga, sagot ni Sylvia na bahagyang napapangiti. Pero baka naman pati ito, gusto niyang ipamana sa sarili niya. Umirap si Leandro at bumulong. Huwag mong simulan, Sylvia. Wala tayo dito para mag-away. Ngunit halata sa kanyang boses na hindi niya maalis sa isipan ang matagal ng sigalot sa pagitan niya at ng kanyang ate. Kahit sa mga pagkakataong tulad nito, hindi maikukubli ang patuloy na alitan tungkol sa malaking lupaing na iwan ng kanilang yumaong ina. Si Marites, na abala sa pag-aasikaso ng mga bisita, ay panakanakang sinusulyapan si Leandro. Hindi man halata sa kanyang kilos, alam niyang pinag-uusapan siya ng kapatid. Ang mga mata ni Marites ay tila nanlilisik tuwing napupunta ang usapan sa hatian ng ari-arian. Alam mo, Bianca, bulong niya sa pamangkin, nakakainis isipin na pagkatapos ng lahat ng hirap ko sa lupaing iyon, si Leandro pa ang gustong magmay-ari. Ang hirap din kasi, sagot ni Bianca na mukhang nag-aalangan sa kanilang usapan. Alam mong hindi titigil si Tito Leandro hanggat hindi niya nakukuha ang bahagi niya. Bahagi? Ako ang nagpatakbo noon mula umpisa. Wala siyang karapatan para hilingin ang higit sa para sa kanya. Mariing sagot ni Marites. Samantala, sa kabilang panig ng ballroom, maghaharap ang magpinsang Bianca at Marco. Bagamat nagngingitian, halata sa kanilang mga mata ang kompetisyon. Marco, ang ganda ng takbo ng negosyo nyo, ha? Mukhang may plano kang palawakin pa. Tanong ni Bianca, kunwari inosente. Hindi naman sa ganun, sagot ni Marco, bahagyang napapangisi. Siyempre, gusto ko lang masiguro na maipagpapatuloy ang legacy ng pamilya. Legacy ng pamilya? Ulit ni Bianca, sabay tingin sa direksyon ni Don Julian. Kung tutuusin, hindi naman ikaw lang ang may karapatang ipagpatuloy ang legacy na iyon. Alam ko, tugon ni Marco na hindi nagpatinag. Kaya nga andito ako para siguraduhing magtutulungan tayo, hindi ba? Ngunit alam nilang pareho, mula sa umpisa pa lang, na hindi sila magtutulungan. Pareho silang naghahangad ng kontrol sa negosyo at pareho nilang alam na hindi nila basta ibibigay iyon. Ang pagkakaibigan nila bilang mga bata ay tila natabunan ng kanilang pagsusumikap na maabot ang pinakamataas na posisyon sa pamilya. Sa gitna ng lahat ng ito, si Don Julian, na tahimik na umiinom ng kanyang kape sa isang gilid, ay pinagmasdan ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga anak, mga apo, at mga in-law ay tila masaya. Ngunit ramdam niya ang pagkakawatak-watak sa likod ng kanilang magiliw na pagbati at kwento. Hindi na kasing close ang pamilya gaya ng dati. Noong bata pa ang lahat, halos araw-araw ay nagkakasama sila. May kwentuhan sa hardin, may sabayang pagkain sa mesa. Pero ngayon, parang lahat ay may kanya-kanyang layunin. Ang tagal ko nang hindi nakikitang sabay-sabay kayong nagkakasundo. Mahina niyang sabi sa kanyang bunsong anak na si Leandro. Pasensya na, Itay, sagot ni Leandro.
Kahit anong gawin natin, mukhang mahirap nang ibalik yung dati. Hindi naman siguro imposible, sagot ni Don Julian, bagamat halata ang lungkot sa kanyang tinig. Ang mahalaga, nandito kayo ngayon. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Ang reunion na ito, sa kabila ng marangyang venue at magagarang kasuotan, ay tila isang hamon para sa pamilya. Maaari kayang maibalik pa ang dating pagtutulungan? O baka naman lalo lamang lalalim ang mga sugat na matagal nang hindi natutugunan. Habang lumalalim ang gabi, ang bawat miyembro ng pamilya ay napaisip. Ano ang magiging kahihinatnan ng mga sigalot na kanilang itinatago? Habang tuloy ang salo-salo sa ballroom, unti-unting lumilitaw ang iba't ibang kulay ng bawat miyembro ng pamilya. Sa ibabaw ng mga masasarap na pagkain, magagarang dekorasyon at masarap na musika, nag-uumapaw din ang kayabangan at kompetisyon. Ang yaman ng pamilyang De La Cruz, na dapat sana'y isang biyaya, ay tila nagdudulot ng hindi pagkakaintindihan at pagyayabangan sa bawat isa. Nako, alam mo ba, ani Ricardo habang humihigop ng mamahaling alak. Kakatapos ko lang magtayo ng isang bagong branch ng kumpanya sa Singapore. Hindi ko akalain na magiging napakadali para sa akin na pasukin ng ganong kalaking merkado. Habang nagsasalita si Ricardo, sumandal siya sa upuan at nagbukas pa ng isa pang bote ng mamahaling alak. Ang mga salitang dali at tagumpay ay tila inihahagis niya sa paligid bilang pahiwatig ng kanyang katalinuhan at kasanayan. Talaga ba? Singapore? Sagot ni Sylvia habang tahimik na pinupunasan ang baso sa kanyang harapan. Well, napapaisip tuloy ako kung bakit hindi pa tayo nakapagbukas ng kahit isang opisina sa Middle East. I mean, baka sa kakulangan ng experience ng ibang miyembro ng pamilya, kaya hindi pa nagagawa iyon. Bagamat tila inosente ang kanyang tono, ang mga salita ni Sylvia ay parang kutsilyo na may matalas na talim. Laging may pahaging, laging may pagkukumpara. Mula pa lang noong mag-asawa sila ni Leandro, sinisikap niyang ipakita na hindi siya pahuhuli sa mga elite ng pamilya. Samantala, si Marites naman, ang nag-organisa ng event, ay tahimik na nagmamasid mula sa dulo ng ballroom. Hindi maitatangging marangya ang bawat detalye. Ang mga bulaklak na parang ginto sa ganda, ang mga kristal na chandelier na bumubuhos ng liwanag, at ang orkestra na tumutugtog ng mga klasikong pyesa. Sigurado ako na walang makakapantay sa event na ito, sabi niya sa kanyang sarili, bahagyang ngumiti. Kahit anong gawin nila, laging ito ang maalala nila. Ngunit sa kanyang kalooban, alam niya kung bakit niya ito ginawa. Hindi lang para sa pamilya, kundi para ipakita sa lahat kung gaano siya kahusay, kung gaano siya kayaman. Marites, tawag ni Don Julian habang dahan-dahang lumapit. Ang ganda ng ginawa mong ito. Salamat. Walang anuman, Itay, sagot ni Marites. Gusto ko lang na maging espesyal ang gabing ito para sa ating lahat. Alam kong ginastusan mo ito ng malaki, sabi ni Don Julian na tila nag-aalala. Pero hindi ba't mas maganda kung simpleng okasyon lang? Basta't masaya ang lahat, iyon ang mahalaga, sagot ni Marites. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may bahid ng pagiging defensive. Sa bawat sulok ng ballroom, makikitang nagkukumpol-kumpol ang iba't ibang miyembro ng pamilya. Ngunit sa halip na mag-usap ng tunay nilang nararamdaman, nagiging parang isang kompetisyon ang bawat kwentuhan. Alam mo, hindi ko alam kung paano nagagawa ni Ricardo ang lahat ng ito, bulong ni Marco kay Bianca. Laging ipinag-iayabang ang bagong proyekto, ang bagong kotse, ang bagong bahay. Hayaan mo na, sagot ni Bianca. Baka iyon lang ang paraan niya para mapansin. Pero kung tutuusin, parang pare-pareho naman tayong lahat dito. Nag-aabang ng pagkakataon para sabihin kung ano na ang naabot natin. Nagkibit balikat si Marco. Totoo, bihira na tayong makinig sa kwento ng iba. Puro na lang sarili nating tagumpay ang iniisip. Eh ikaw,
Tanong ni Bianca. Ano na bang plano mo sa negosyo mo? Papasukin ko yung cryptocurrency. Sagot ni Marco. May kaibigan akong nagsabi na doon ang pera ngayon. Baka makalayo ako sa masyadong tradisyonal na pamamaraan. Crypto? Mukhang risky. Sagot ni Bianca. Pero kung iyon ang sa tingin mo'y magpapakita ng galing mo, bakit hindi? Habang patuloy ang ganitong usapan, hindi maiiwasan ang tensyon. Ang yaman na dapat sana'y nagsisilbing proteksyon sa pamilya ay naging mitya ng kanilang pagkakawatak-watak. Lahat ay nais makuha ang respeto ng iba, ngunit tila walang may lakas ng loob na tunay na makinig. Ang hirap ng ganito, sabi ni Don Julian sa kanyang sarili habang tahimik na iniinom ang malamig na kape. Napakarami nating yaman, pero bakit parang wala tayong maayos na ugnayan? Sa bawat ngiti at kwentuhan, ramdam niya ang kalungkutan. Ang kanilang yaman ay parang maskara, nagkukubli ng mga tunay na damdamin. At habang lumalalim ang gabi, unti-unting lumilinaw sa kanya ang katotohanan ito. Ang kayamanan, kung hindi maayos na pinangangalagaan, ay nagiging ugat ng mas malalalim na sugat sa pamilya. Abala ang lahat sa pagkain at kwentuhan. Ang bawat mesa ay puno ng masasarap na putahe. Mula sa mga inihaw na hipon na pinalamutian ng sariwang herbs hanggang sa mga matatamis na panghimagas na parang obra maestra ng mga sikat na pastry chef. Ang mga baso ng champagne ay nagkikislapan sa liwanag ng chandelier at ang tunog ng mabababang halakhak at masiglang usapan ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ricardo, tawag ni Sylvia sa kabilang mesa. Narinig ko na bumibili ka ng bagong yate. Sabihin mo sa akin, ano ba ang pakiramdam ng maglayag sa ganoong karangyaan? Bahagyang ngumiti si Ricardo at inilingkis ang braso sa likod ng upuan. Sylvia, hindi mo maipapaliwanag sa salita. Ibang klase talaga kapag nasa kalagitnaan ka ng dagat, walang iniintindi kundi ang alon at hangin. Siguro, isang araw, magpapagawa na rin kayo. Sagot ni Sylvia, bahagyang tumikim. Baka sa susunod na taon. Hindi naman namin priority ang yate ngayon. Ngunit sigurado ako, pagdating ng tamang panahon, magkakaroon din kami ng mas maganda pa dyan. Sa kabilang dako, si Marites ay abala sa pakikipag-usap sa ilang malalayong kamag-anak na matagal nang hindi nakita. Habang nakatayo siya, malapit sa buffet table, palinga-linga siya upang masigurong maayos ang lahat ng detalye. Ngunit sa kabila ng kanyang kaabalahan, hindi niya napansin ang isang di inaasahang bisitang papasok sa ballroom. Biglang naputol ang kanilang usapan nang makaramdam ang ilan ng kakaibang paggalaw sa gilid ng kwarto. Isang lalaki, marungis at may mga sira-sirang damit, ang dahan-dahang pumasok sa ballroom. Ang kanyang mukha ay tila pagod na pagod. May mga kalyo sa kamay, at ang kanyang tindig ay palatandaan ng mahabang panahon ng hirap. Walang may kilala sa kanya. Walang nakaintindi kung paano siya nakapasok sa marangyang venue. Excuse me. Sandali lang. Sigaw ng isa sa mga gwardya habang mabilis na nilalapitan ng lalaki. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Sandali lang, pakiusap. Sagot ng lalaki. Ang boses niya ay mapagpakumbaba, ngunit may halong pag-aalala. Hindi ako nandito para manggulo. May kailangan lang akong sabihin, mahalaga ito. Hindi ka namin kilala. Sagot ng gwardya, pilit siyang hinaharang palabas. Umalis ka na bago pa nga kami mapilitan. Ngunit nanatiling nakatayo ang lalaki sa gitna ng ballroom, na ngayon ay unti-unti nang nananahimik habang napapansin siya ng bawat bisita. Pakiusap, wika ng lalaki, mas malakas na ngayon ang kanyang tinig. Hayaan niyo akong magsalita. Isang sandali lang. Marites, na nasa gilid at nagmamasid, ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Lumapit siya at bumulong sa gwardya. Sandali, hayaan natin siyang magsalita. Naguluhan ang gwardya ngunit tumalima. Lumapit ang lalaki sa entablado. Kinuha ang mikropono mula sa isang nakatabi at bahagyang napuputol-putol ang boses
habang nagsisimulang magsalita. "Magandang gabi po sa inyong lahat," wika niya, bahagyang yumuko bilang pagbati. "Ako po si Raul. Baka hindi niyo ako kilala, pero kilala ko kayo. Kilala ko ang pamilyang De La Cruz." Sa puntong ito, unti-unting nawala ang mga bulong-bulungan. Tumigil ang mga kubyerto sa pagkalansing at ang bawat mata ay nakatutok sa lalaking nasa harapan. Ang kanyang presensya ay parang piraso ng kabalintunaan, isang pulubi sa gitna ng marangya at kumikinang na pagtitipon. "Bakit ka nandito?" tanong ni Don Julian, na ngayon ay nakatayo mula sa kanyang upuan. May bahagyang nerbiyos sa kanyang boses, ngunit nanatili itong mahigpit at mababa. "Pakiusap po," sagot ni Raul. "Hindi po ako nandito para manggulo. Nandito po ako para magsabi ng totoo. May mahalaga po akong revelasyon tungkol sa pamilyang ito." Naging tahimik ang buong kwarto. Walang ni isa ang gumalaw o nagsalita. Ang bigat ng kanyang mga salita ay tila dumagan sa bawat isa. At kahit ang pinakamatatapang sa pamilya ay hindi makapagbigay ng sagot. "Kilala ko po ang De La Cruz," patuloy ni Raul. "Hindi lang po bilang isang sikat na pamilya. Kilala ko kayo dahil bahagi rin ako ng kwentong ito." Hindi alam ni Raul kung ano ang reaksyon ng mga tao sa kanyang mga sinabi. Hindi niya inaasahan ang mainit na pagtanggap, ngunit hindi rin siya handa sa tahimik na kawalan ng tugon. Nakatayo siya sa gitna ng magarang ballroom, sa harap ng mga taong may magagara at mahalagang bihis, na parang bumaliktad ang mundo sa sandaling iyon. Sa kanyang kalooban, umaasa siyang ang kanyang sinasabi ay makarating sa tamang puso. Ngunit alam niyang malayo pa ang lalakbayin bago mangyari iyon. Sa gitna ng napakatahimik na ballroom, tumayo si Raul sa entablado. Hawak ang mikropono na tila mabigat na krus na kailangan niyang buhatin. Ang kanyang mga mata, puno ng emosyon, ay tumingin sa bawat miyembro ng pamilyang De La Cruz na nakaupo sa harapan. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago magsimula muli. "Alam ko pong nagulat kayo sa pagdating ko rito," ani Raul. "At alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung ano ba talaga ang dahilan ng pagpunta ko. Ngunit hindi ako makakatiis na hindi sabihin ang katotohanan. Ako po ay anak ni Regina De La Cruz, ang yumaong kapatid ni Don Julian." Isang kolektibong hininga ang tila sabay-sabay na nakuha ng lahat ng naroon. Ang pangalan ni Regina, matagal nang hindi nababanggit sa mga pagtitipon ng pamilya, ay parang multo na muling nabuhay. Hindi makapaniwala ang marami. Paanong may isang tao na bigla na lang darating at sasabihing anak siya ng isa sa mga yumaong miyembro ng pamilya? "Regina?" tanong ni Don Julian na tila nawala ang composure. "Hindi maaari. Wala siyang anak. Alam kong..." "Pakiusap, pakinggan niyo po ako," putol ni Raul. "Alam kong mahirap paniwalaan. Pero may mga bagay na itinago noon, mga lihim na hindi ninyo alam. Hindi ako nagpunta rito para guluhin kayo. Nandito ako dahil nararapat lamang na malaman niyo ang totoo. Ako po ay kanyang anak. Ako po ay isang De La Cruz." Naging mas tahimik pa ang paligid. Ang orkestra sa likod ng ballroom ay tumigil sa pagtugtog. Ang mga utaw na kanina'y abala sa pagkain ay hindi na gumalaw. Ang buong kwarto ay napuno ng tensyon na tila mas mabigat pa sa ginto at pilak na dekorasyon ng venue. "At bakit ngayon ka lang nagpakita?" tanong ni Marites, na halatang nagpipigil ng galit. "Kung totoo ang sinasabi mo, bakit ngayon lang? Matagal nang wala si Regina." "Dahil wala akong lakas ng loob nun," sagot ni Raul. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Dahil alam kong hindi niyo ako tatanggapin. Pero ngayong nandito kayo lahat, ngayon ko lang naisip na ito ang tamang pagkakataon. Hindi ko na kayang manatiling tahimik. At paano mo mapapatunayan ang lahat ng sinasabi mo?" tanong ni Leandro, na halatang puno ng pagdududa. "Dahil sa pangalan mo, hindi sapat iyon." "May dala po akong ebidensya," sagot ni Raul, sabay abot sa kanyang bulsa. "May mga lumang sulat na iniwan ng aking ina.
Mga litrato na magpapatunay ng kanyang kaugnayan sa pamilyang ito. Nasa akin ang mga dokumento na magpapakita na siya ang aking ina at ako ang kanyang anak. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga dokumento mula sa isang maliit na envelope. Kinuha niya ang isang litrato at iniangat ito para makita ng lahat. Isang lumang litrato iyon ni Regina, kasama ang isang sanggol. Ang sulat sa likod ng litrato ay may pirma ni Regina at petsa na tumutugma sa panahon na nabanggit ni Raul. Kasunod nito, inilabas niya ang mga sulat na may pirma ng yumaong si Regina, mga liham na isinulat niya para sa isang taong nagngangalang Raul. Alam kong hindi ito madaling paniwalaan, patuloy ni Raul, pero ito po ang katotohanan. Hindi ko ito ginagawa para magulo ang inyong buhay. Nandito ako dahil gusto kong ipaglaban ang karapatan ko bilang isang bahagi ng pamilyang ito. Napatingin si Ricardo kay Don Julian, nag-aabang ng reaksyon. Julian, ano sa tingin mo? Tanong niya. Totoo ba ang mga sinasabi ng taong ito? Hindi ko alam, sagot ni Don Julian. Halatang gulat at hindi makapaniwala. Wala akong kaalam-alam na may iniwan si Regina na anak. Ang alam ko, wala siyang pamilya noon. Kung ganun, kailangan nating alamin, sagot ni Marites. Hindi pwedeng basta na lang nating tanggapin ang sinasabi niya. Kailangang suriin ang ebidensya. Hindi pwedeng dahil lang may litrato at sulat, maniniwala na tayo. Ngunit sa kabila ng mga salita ng pagdududa, hindi maitatangging marami sa pamilya ang naguluhan, nag-isip at nagtanong sa kanilang sarili. Paano kung totoo ang sinasabi ni Raul? Paano kung ang lalaking ito ay talagang bahagi ng pamilyang De La Cruz? Ang bawat miyembro ng pamilya ay tila may kanya-kanyang reaksyon. May mga galit, may mga nagtataka, at may mga tahimik lang na pinagninilayan ang kanilang narinig. Sa isang iglap, ang marangya at masayang pagtitipon ay biglang nagbago ng kulay. Ang revelasyon ni Raul ay naging isang masalimuot na piraso ng puzzle na kailangang ayusin ng pamilyang De La Cruz. Imposible! Biglang sigaw ni Marites mula sa likod ng silid. Nakatayo siya, nakapamewang, at tila hindi alintana kung sino ang kanyang masasagasaan sa kanyang galit. Ang mga mata niya ay nagliliyab, at sa boses niya ay ramdam ang matagal ng kinikimkim na emosyon. Wala akong alam na may anak si Regina. Siguradong gawa-gawa lang niya yan. Nagulantang ang mga naroon sa biglaang pagsabog ng galit ni Marites. Ang dati masiglang salo-salo ay biglang napalitan ng katahimikan, maliban sa kanyang boses na tumutunog sa bawat sulok ng ballroom. Marites, kalma lang, sabi ni Leandro, na bahagyang itinataas ang kamay bilang senyales ng pagkontrol. Hindi natin alam ang buong kwento. Baka naman may basihan ang sinasabi ni Raul. Kailangang suriin muna natin ang mga ebidensyang dala niya. Suriin? Sagot ni Marites, ang tono'y sarkastiko. Nagtapon ka na ba ng oras para suriin ang bawat impostor na dumarating at nagsasabing miyembro sila ng pamilya? Hindi na natin kailangan yan. Halatang halata naman na pera lang ang habol niya. Si Ricardo, na kanina patahimik at tila nagmamasid lamang, ay biglang sumingit sa usapan. Hayaan mo na, Marites. Baka naman yun talaga ang intensyon ng lalaking yan, ang makakuha ng atensyon at kung maaari, pera. Ano pa bang aasahan mo sa taong naglakad papasok dito na parang nanghihingi ng limos? Ang kanyang mga salita ay tila lason na nagpadilim pa sa atmosfera ng kwarto. Si Raul, na nakatayo pa rin sa entablado, ay tila nawalan ng kulay sa muka. Hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng pagtanggap. Ang sakit ng bawat binitawang salita ay ramdam na ramdam niya. Ngunit sinubukan niyang manatiling matatag. Wala akong pakay na kumuha ng kahit anong hindi nararapat, sagot ni Raul, ang boses ay bahagyang nanginginig. Gusto ko lang malaman niyo ang totoo. Ako ang anak ni Regina. Karapatan kong magsalita. Si Don Julian, na nakaupo malapit sa gitna ng ballroom, ay nanatiling tahimik.
Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa armrest ng upuan. Ang mga mata niya ay tila nakatingin sa kawalan. Ang kanyang presensya, na dating nagbibigay ng katahimikan at kasiguraduhan, ay parang wala na ngayong epekto sa gulong nagaganap. Hindi siya agad nakapagsalita. Para bang ang bawat salitang nais niyang bigkasin ay natatakot siyang ilabas. Nagpatuloy ang alitan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Si Marites ay nagsalita ng nagsalita, hindi na alintana ang tono ng kanyang boses. Kung totoo ang sinasabi mo, wika niya kay Raul, nasaan ka noong mga panahon na kailangan ni Regina ng tulong? Bakit ngayon mo lang sinasabi ito? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap para sa aming lahat ang pagkawala niya? Marites, sagot ni Raul, ang boses ay puno ng pasensya. Hindi ako lumapit noon dahil sinabi ng ina ko na manatili akong tahimik. Natatakot siyang baka itakwil niyo siya. Pero ngayon wala na siya. Wala nang dahilan para hindi niyo malaman ang totoo. Walang dahilan? Ulit ni Ricardo na may mapang-uyam na tawa. Baka pera ang dahilan mo, di ba? Sige, amin na tayo. Magkano ba ang habol mo? Para matapos na to. Wala akong hinihingi. Sagot ni Raul, na ngayon ay mas mataas na ang boses. Hindi ako nandito para sa pera. Kung iniisip nyo na ganoon ang layunin ko, mali kayo. Gusto ko lang makilala bilang bahagi ng pamilyang ito. Habang tumatagal, lalong umiinit ang tensyon. Ang mga dating magiliw ng ngiti at magaan na kwentuhan ay napalitan ng sigawan at pasaring. Ang bawat miyembro ng pamilya ay nagkanya-kanyang opinyon. May mga kampi kay Marites at Ricardo. May ilan namang tahimik na nag-iisip kung baka nga totoo ang mga sinabi ni Raul. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, nanatiling tahimik si Don Julian. Nakatingin lang siya sa isang sulok ng ballroom, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang bawat salita na naririnig niya ay parang nagdadala sa kanya pabalik sa nakaraan. Sa panahon na buhay pa si Regina. At sa mga pagkakataon na marahil may mga bagay na hindi niya lubusang napansin. Sa gitna ng ingay, tumayo si Leandro. Tama na, hindi tayo makakarating sa kahit anong desisyon kung magtatalo-talo lang tayo. Kung sa tingin mo ay may halaga ang ebidensya niya? Sagot ni Marites. Sige, ikaw ang bahalang tumingin. Pero hindi ako basta-basta maniniwala. Hindi ko sinasabing maniwala ka agad. Sagot ni Leandro. Ang sinasabi ko, bigyan natin ng pagkakataon ang katotohanan na lumabas. Walang mawawala kung titingnan natin ang mga ebidensya. Kung mali siya, madidisprove natin ito. Pero kung totoo, hindi niya tinapos ang kanyang sinasabi, ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng ibig niyang ipahiwatig. Ang ballroom, na kanina'y punong-puno ng saya, ngayon ay tila balot ng kalungkutan at pagkakahati-hati. Ang bawat salita ay tila patalim. Ang bawat tingin ay nagtataglay ng pagdududa. Sa kabila nito, nanatiling matatag si Raul. Alam niyang hindi magiging madali ang kanyang laban, ngunit umaasa siyang sa huli, ang katotohanan ang magwawagi. Ngunit ang tanong ng lahat ay nananatiling hindi masagot. Totoo nga ba ang mga sinasabi ni Raul? O isa lang itong malaking panlilin lang? Sa kalagitnaan ng ballroom, inilatag sa isang malaking mesa ang mga dokumentong dala ni Raul. Ang ilan ay lumang mga sulat na may kupas na tinta. Ang iba naman ay mga larawan na nagpapakita kay Regina na kasama ang isang bata. Ilan sa mga ito ay may pirma ni Regina, habang ang iba naman ay mga dokumentong naglalaman ng tila hindi pamilyar na mga transaksyon, mga kontrata at kasunduan na hindi pa naririnig ng iba. Ang makakapal na papel, may mga nakasulat na petsa at lugar, ay tila nagiging susi sa pagtuklas ng mga nakabaong sikreto ng pamilya. Hindi ko akalaing mayroon pa palang ganito, sabi ni Leandro habang maingat niyang inangat ang isang lumang sulat. Mukhang sulat kamay nga ito ni Tita Regina. Hindi pa rin ibig sabihin niyan ay totoo ang lahat ng sinasabi niya, sagot ni Marites na nakatayo sa gilid ng mesa. Paano kung peke ang iba dyan? Hindi natin basta-basta matatanggap ang lahat. Pero tingnan nyo ito, sabad ni Bianca habang hawak ang isang larawan.
Si Tita Regina to, hindi ba? At itong bata, si Raul daw ito. Kapansin-pansin naman ang pagkakahawig nila. Hindi natin ito maitatanggi. Napatigil si Don Julian. Tahimik siyang nakaupo sa isang gilid, ang mga matay nakatutok sa mga papeles. Hindi siya nagsasalita, ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang presensya. Parang may kung anong iniisip siya na hindi niya mailabas sa salita. Julian, ano sa tingin mo? Tanong ni Ricardo. Nakahalukip-kip at halatang may duda pa rin. Ikaw ang pinakamalapit kay Regina nun. Alam mo ba ang tungkol sa mga transaksyong ito? Hindi ko alam. Sagot ni Don Julian. Ang boses ay mababa at punong-puno ng emosyon. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi ito totoo. Maraming bagay na hindi ko na naabutan noong mga huling taon ni Regina. Kung ganun, paano natin malalaman? Tanong ni Bianca, halatang nag-aalangan na rin. Mukhang legit ang mga sulat at larawan. Pero paano kung may iba pang dahilan kung bakit niya ito inilabas ngayon lang? Ang tanong, sabat ni Sylvia, ay kung may makukuha ba siya sa atin kung sakaling tanggapin natin siya? Kasi kung wala naman, bakit pa siya magpapakahirap na ilantad ang mga bagay na ito? Tama si Sylvia, sagot ni Ricardo. Kung hindi pera o ari-arya ng habol niya, ano pa ba ang gusto niyang makuha? At kung totoo nga siya, bakit hindi natin alam kahit kaunti tungkol sa kanya dati? Kasi itinago ako ng ina ko. Sabat ni Raul, ang boses ay matatag kahit halatang napipikon. Sinabi niya sa akin na manahimik hanggang kaya. Pero ngayon, hindi ko na kayang magtago. Karapatan kong makilala bilang bahagi ng pamilyang ito. Sa gitna ng diskusyong iyon, isang dokumento ang natagpuan ni Leandro na mas lalong nagpagulo sa sitwasyon. Teka, ano to? Tanong niya habang hawak ang isang kontrata. Mukhang may kasunduan dito na nagpapasa ng bahagi ng ari-arian ni Regina sa isang hindi pamilyar na pangalan. At may petsa ito na halos kasabay ng araw na sinasabing ipinanganak si Raul. Nagsimula ang mga bulong-bulungan. Ang ilan ay tumitingin kay Don Julian na tila naghihintay ng kumpirmasyon. Ang iba naman ay tumitingin kay Raul, pilit na tinatantiya kung totoo ang kanyang sinasabi. Kahit anong gawin natin, sabi ni Marites, hindi pa rin sapat ang mga papel na yan para masabing isa siya sa atin. Marites, sabi ni Leandro, hindi ito tungkol lang sa pera o pamana. Kung totoo ang sinasabi niya, dapat natin itong tanggapin. Pero kailangan muna natin ng masusing pagsusuri. Paano kung totoo nga siya? Tanong ni Bianca, ang tono'y puno ng pag-aalinlangan. Anong mangyayari sa mga paghahati ng ari-arian? Magbabago ba ang lahat? Hindi tayo pwedeng magdesisyon base lang sa takot o pagdududa. Sagot ni Leandro, ang importante ay malaman natin ang katotohanan. Habang masusi nilang iniisa-isa ang mga dokumento, parang unti-unting nabubuksan ang kahon ng Pandora. May mga transaksyong hindi alam ng nakararami. May mga sulat na tila nagpapakita ng ibang panig ni Regina na hindi nila kilala. Ang mga dating usapin ng pamana na tila natapos na noon ay muling lumitaw. Ngunit ngayon, mas mabigat ang tensyon dahil may bagong anggulo na kailangang ikonsidera. Julian, sigurado ka bang wala kang alam sa mga ito? Tanong ni Ricardo. Huwag mong ipilit sa akin. Sagot ni Don Julian. Ang boses ay may halong pagod. Maraming nangyari noon. Hindi ko alam ang lahat. Kung ganun, sabi ni Ricardo, kailangan nating alamin ang buong kwento. Pero tandaan nyo, kung mali ang mga ito, hindi ko mapapatawad ang pagsasayang natin ng oras. Ricardo, sabi ni Bianca, ang mahalaga ay hindi oras kundi ang katotohanan. Kung tama si Raul, hindi ba dapat natin siyang tanggapin? Kung tama, ulit ni Ricardo, ang tono'y punong-puno ng pagdududa. Kung tama, ang bawat miyembro ng pamilya ay tila nag-iisip ng kani-kanilang sagot. Sino nga ba si Raul? Paano kung totoo ang sinasabi niya? At kung totoo nga, ano ang ibig sabihin nito para sa pamilyang De La Cruz na matagal nang nahahati ng kanilang mga sariling interes? Habang tumatagal,
Ang ballroom na dati puno ng saya ay tila nababalutan ng isang anino. Ang anino ng katotohanang unti-unting lumalabas sa liwanag. Sa gitna ng tahimik na pag-iisip ng bawat miyembro ng pamilyang De La Cruz, biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Lahat ay napatingin sa direksyon nito. Isang matanda, nakasuot ng simpleng dark suit at may bahagyang kuba ang tindig, ang dahan-dahang pumasok. Kilala siya ng marami sa kwento-kwento, ngunit matagal na itong nawala sa sirkulasyon ng pamilya. Si Romulo. Romulo? Tanong ni Don Julian, halos hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo dito? Magandang gabi, Julian. Sagot ni Romulo. Ang boses niya ay may halong pagbati at paghuhudyat ng seryosong usapan. Pasensya na't hindi ako nakapagbigay ng abiso, ngunit narinig ko ang tungkol sa pagtitipon at pakiramdam ko'y oras na para ilabas ang matagal ko nang itinatago. Nagkatinginan ng lahat. Si Marites ay napakunot noo. Hindi kita naimbitahan. Bakit ka nandito? Ano ba ang dala mo? Tanong ni Ricardo, na halatang naiinis sa biglang pagpasok ni Romulo. Bakit kailangan mo pa kaming istorbohin? Kalma lang, Ricardo, sabi ni Romulo, na ngayon ay malapit na sa gitna ng ballroom. Narito ako upang linawin ang mga bagay na hindi ninyo pa naiintindihan. Mula sa kanyang dalang aktibong bag, kinuha niya ang isang lumang folder na parang ilang taon nang nakatago sa isang aparador. Inilapag niya ito sa isang bakanteng mesa at dahan-dahang binuksan. Alam kong may mga katanungan kayo tungkol kay Raul, anya. Matagal ko na siyang kilala. Matagal na? Tanong ni Leandro. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, sagot ni Romulo, alam ko na ang tungkol sa kanya noong buhay pa si Regina. Alam ko na siya ang anak ni Regina. Ngunit pinili kong manahimik dahil hindi ko alam kung paano ito haharapin noon. Napatingin si Don Julian kay Romulo. Kung ganun, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo ako kinausap? Julian, sagot ni Romulo. Ang boses niya ay bumaba. Hindi ganoon kasimple. Noon, masyado akong natatakot. Naisip ko, ano ang mangyayari kung malaman niyong lahat? Paano na ang mga naipundar niyo? Ang mga pamana? Ngunit ngayong narito na si Raul, pakiramdam ko'y panahon na para malaman niyo ang totoo. Hinila ni Romulo ang mga dokumento mula sa folder. Mga lumang papeles, mga liham na may pirma ni Regina, at ilang legal na papeles na tila nag-uugnay kay Raul sa pamilyang De La Cruz. Tumayo siya at inilatag ang mga ito sa harapan ng pamilya. Narito ang mga dokumento. Ang ilan dito ay legal na papeles na isinagawa ni Regina noong nabubuhay pa siya. Ang iba naman ay mga liham na ipinatago niya sa akin. Kung totoo lahat ng sinasabi mo, wika ni Marites, bakit ngayon mo lang ito inilabas? Ano ang habol mo, Romulo? Si Romulo ay humalukip-kip at bahagyang ngumiti. Ang habol ko, gusto kong linisin ang konsensya ko. Alam kong hindi niyo ako basta magtitiwalaan, lalo na't matagal na akong nawala. Pero hindi ibig sabihin noon ay nagsisinungaling ako. Romulo, sabat ni Ricardo. Alam nating lahat kung sino ka. Matagal mo nang gustong makakuha ng pabor mula sa pamilya. Paano namin malalaman kung hindi mo ginagamit si Raul para sa sarili mong intensyon? Huwag kang maging mabilis sa paghusga, Ricardo, sagot ni Romulo. Ang totoo, wala akong inaasahan mula rito. Ibinibigay ko lang ang alam kong nararapat para kay Raul. Ngunit hindi maikakaila na may halong pagdududa ang lahat. Si Romulo, bagamat kilalang dating abogado ng pamilya, ay may reputasyon din bilang mapagsamantala. Maraming beses na siyang nasangkot sa mga kontrobersyal na kaso, at ilan sa mga miyembro ng pamilya ay may masakit na alaala ng kanyang pagiging tuso. Kaya't kahit pa anong pruweba ang kanyang dala, nanatiling hati ang opinyon ng pamilya. Kung totoo ang mga sinasabi mo, sabi ni Bianca, dapat nating tingnan ang mga dokumento, pero hindi mo maiaalis na magdududa kami, Romulo. Lalo na't marami na kaming narinig tungkol sa iyo noon. Ang mahalaga, sabi ni Romulo, ay makita nyo ang katotohanan.
Wala akong hinihiling na pabor mula sa inyo. Ang gusto ko lang ay makita nyo kung ano ang iniwan ni Regina. Dahil naniniwala ako na si Raul ay may karapatang malaman ng lahat. Habang tinatalakay ang mga bagong ebidensya, mas lalong gumulo ang sitwasyon. Ang mga dating alitan ay mas tumindi dahil sa mga bagong impormasyon. Ang ilan sa pamilya ay nagsimulang maniwala kay Raul, habang ang iba ay lalo pang naging mapanuri. Tila bawat dokumentong inilalabas ni Romulo ay may dalang bagong tanong, bagong posibilidad, at bagong pagkakahati-hati ng opinyon. Kung talagang totoo ang lahat ng ito, tanong ni Marites, ano ang ibig sabihin para sa atin? Sa mga lupa? Sa mga negosyo? Hindi pa natin masasagot ang lahat ng tanong na yan. Sagot ni Leandro, ang kailangan natin ay suriing mabuti ang mga papeles. Alamin kung lehitimo ang bawat detalye. Pero habang ginagawa natin yan, sabat ni Ricardo, huwag tayong basta-basta maniniwala. Lalo na't ang nagbigay ng mga dokumento ay isang taong kilala nating hindi laging tapat. Ang bawat isa sa pamilya ay napaisip, sino nga ba si Raul? At ano ang layunin ni Romulo sa pagbubunyag ng mga dokumentong ito? Sa halip na lumiwanag ang lahat, mas lalo pang bumigat ang tensyon. Ang dating masayang pagtitipon ay tuluyang nalugmok sa takot, pagdududa, at hindi pagkakaunawaan. Tila naging masalimuot ang bawat hakbang patungo sa katotohanan. Ang ballroom, na kanina'y puno ng musikang klasikal at masiglang tawanan, ngayon ay nag-uumapaw na ng malalakas na boses. Ang mga miyembro ng pamilya ay nakapulupot sa iba't ibang grupo. Bawat isa'y tila may kanya-kanyang opinyon kung paano haharapin ang bagong revelasyon ni Raul at ang mga ebidensyang dala ni Romulo. Hindi natin pwedeng basta tanggapin ang lahat ng ito, sigaw ni Ricardo, nakatayo sa gitna ng isang grupo na halos umiikot sa kanya. Paano kung ito'y isa na namang paraan ng iba para makapasok sa yaman ng pamilya natin? Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Pero paano kung totoo ang sinasabi niya? Sagot ni Bianca, na ngayon ay kausap ang ilang mas bata sa pamilya. Ano ang masama kung bigyan natin siya ng pagkakataong patunayan ng lahat? Masama? Bulyaw ni Sylvia mula sa kabilang dako. Masama kung gagawa tayo ng aksyon nang hindi natin sigurado ang katotohanan. Tingnan niyo si Ricardo. Tama siya. Hindi natin pwedeng hayaang pasukin tayo ng sino mang magdadala ng kwento lang. Dapat tayong mag-ingat. Hindi ito simpleng kwento lang. Sabat ni Leandro. May mga dokumento, may mga litrato. Huwag kayong magpanggap na parang walang basehan ang lahat ng ito. Kailangan nating harapin ang posibilidad na totoo nga si Raul. Sa kabila ng diskusyon, tahimik lamang si Don Julian. Nakaupo siya sa isang gilid ng mesa. Hawak ang kanyang tungkod, habang ang kanyang mga mata ay tila nakatuon sa mga tao, ngunit sa totoo'y malayo ang kanyang iniisip. Sa tuwing sisigaw ang isa, napapapikit siya ng bahagya. Kitang-kita sa kanyang mukha ang kalituhan, ang bigat ng sitwasyong hindi niya inaasahan. Julian, sabi ni Ricardo, tumingin ito diretso sa kanya. Kailangan mong magsalita. Pamilya mo ito. Ano ang sasabihin mo? Tumango si Don Julian, ngunit hindi agad sumagot. Tumindig siya ng dahan-dahan, umabante sa harapan, at hinintay na tumigil ang kaguluhan bago nagsalita. Mga anak, wika niya sa isang mahinahon, ngunit matatag na tinig. Hindi ko rin alam kung ano ang totoo sa ngayon. Pero hindi natin pwedeng baliwalain ang lahat ng ito. Kailangan natin ng oras para maunawaan ang bawat detalye. Oras? Ulit ni Ricardo. Maghihintay pa tayo habang ang lahat ay nagkakagulo? Hindi ba't mas mabuting tapusin na ito ngayon? Huwag nating madaliin, sagot ni Don Julian. Tinitingnan ang bawat isa. Hindi ito tungkol lamang sa pamana o pera. Ito'y tungkol sa pagkakakilanlan ng ating pamilya. Kung may katotohanan sa sinasabi ni Raul, dapat nating malaman. Kung wala, dapat din nating patunayan. Pero hindi sa ganitong paraan. May mga tumango sa kanyang sinabi. Ngunit may ilan pa rin ang hindi kumbinsido.
Kung talagang gusto niyong maghintay at suriin ang mga papeles, sabi ni Marites. Bakit hindi natin itanong kay Romulo kung anong intensyon niya? Siya ang nagdala ng mga dokumentong ito. Dapat siya ang magpaliwanag. Bakit ako ang tinutukoy mo, Marites? Sagot ni Romulo, ang tono'y tila galit at may halong pagtatanggol. Sinabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Ang mga dokumento ang magsasalita para sa akin. Hindi ako ang usapin dito, kundi ang katotohanan ng pagkatao ni Raul. Pero Romulo, sabi ni Sylvia, alam naming may reputasyon ka. Hindi kami basta maniniwala sa'yo. Paano kung ikaw mismo ang gumawa ng mga ito para makakuha ng kahit ano mula sa amin? Wala akong hinihinging kapalit, sagot ni Romulo. Ang boses ay tumataas. Kung ang mga sulat na ito ay hindi sapat, kung ang mga litrato ay hindi sapat, ano pa ang kailangan niyo, Jo? Gusto niyo bang muling hukayin ang libingan ni Regina para lang makahanap ng mas konkretong patunay? Ang mga salita ni Romulo ay tila nagpaliyab ng mas matinding sigawan sa loob ng ballroom. Ang bawat isa ay may opinyon, bawat isa ay may sinasabi. Ang dating masayang pagtitipon ay naging isang eksenang puno ng tensyon at sigawan. Halos hindi na marinig ang musika ng orkestra sa ingay ng mga pagtatalo. Ang mga tining at boses na dati nagpapahayag ng saya at pagbati, ngayon nagiging mga salita ng pagdududa at paghusga. Don Julian? Sabi ni Ricardo, ang tono'y tila naghahanap ng huling sagot mula sa matanda. Dapat mong tapusin ito ngayon. Sabihin mo sa amin kung ano ang gagawin. Tumango si Don Julian, ngunit sa halip na magbigay ng konkretong sagot, muling nagbitaw ng simpleng pahayag. Kailangan nating maghintay. Kailangan nating suriin ang lahat ng ito ng mabuti. Ang pamilyang ito ay masyado nang nahahati. Hindi natin pwedeng dagdagan ang kaguluhan nang walang malinaw na basehan. Magtiwala tayo sa proseso. Sa huli, ang katotohanan ang magtatakda ng ating gagawin. Bagamat hindi ito ang sagot na gusto ng lahat, wala na ring nagawa ang karamihan kundi tumahimik. Sa gitna ng ballroom, naroon si Raul. Tahimik na nakatayo, hinihintay kung ano ang magiging hatol. Ang tingin ng bawat isa ay nananatili sa kanya. Ang tanong sa kanilang isipan ay iisa. Sino nga ba siya? At totoo ba ang sinasabi niya? Ang ballroom ay nanatiling puno ng tensyon kahit ilang oras na ang lumipas. Walang sino man ang umuwi. Lahat ay naghihintay ng kasagutan sa tila walang katapusang tanong. Sino nga ba talaga si Raul? Ang mga dokumento mula kay Romulo ay pinapasa-pasa. Paulit-ulit na binabasa ng iba't ibang miyembro ng pamilya. Ngunit tila walang sapat na lakas ang mga ito upang lubos na mapaniwala ang lahat. Ang ilan ay handa nang tanggapin si Raul, habang ang iba ay patuloy pa ring naghahanap ng dahilan upang itakwil ang kanyang kwento. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, biglang lumapit si Elisa, isang matandang babae na dati tagapaglingkod ng pamilya. Hindi siya napansin ng karamihan dahil sa kanyang simpleng kasuotan at mababang tindig. Ngunit nang magsalita siya, nabaling ang lahat ng atensyon sa kanya. Pasensya na't kinailangan kong sumingit, wika niya. Ang tinig ay mahina ngunit buo. Matagal ko na ring daladala ito, ngunit ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na ibunyag ang nalalaman ko. Ang lahat ay natahimik. Kahit si Ricardo na kanina'y laging may reklamo, ay biglang tumigil at tumingin sa matandang babae. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Leandro. Ano ang dala mo? May hawak siyang isang lumang sulat. Ang gilid nito ay naninilaw na sa tagal. Iniabot niya ito kay Don Julian na. Sa kabila ng kanyang edad, ay pilit binasa ang bawat salita. Ang ballroom ay naging tila isang courtroom at ang sulat ay parang ebidensyang naghihintay ng hatol. Julian, wika ni Elisa, naaalala mo pa ba ang sulat na ito? Sinabi mo sa akin na huwag ko nang ipakita kahit kanino. Pero ngayon, kailangan nilang malaman. Nang matapos basahin ni Don Julian ang sulat, tumitig siya kay Raul. Ang kanyang mga mata ay puno ng magkahalong damdamin. Sorpresa, pagsisisi,
at isang matagal nang tinatagong hiya. "Julian?" tanong ni Marites. "Ano ang nakasulat? Ano ang ibig sabihin nito?" Sa isang mahinang boses, sinimulan ni Don Julian ang kanyang pag-amin. "Noong kabataan ko, mayroon akong pagkakamali. May anak akong hindi ko kinilala dahil sa takot, dahil sa kahihiyan. Napuno ng paghinga at bulungan ang buong ballroom. Ang mga miyembro ng pamilya ay napatingin kay Don Julian at ang mga mata ni Raul ay tila naglalagablab sa emosyon. Ano ang ibig mong sabihin, Itay?" tanong ni Marites, halos hindi makapaniwala. "Si Raul," sagot ni Don Julian, "ay bahagi ng ating pamilya. Siya ang aking anak." Ang revelasyon ay parang isang bombang sumabog sa kalagitnaan ng pagtitipon. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may sari-sariling reaksyon. Ang ilan, tulad ni Bianca, ay tila natulala at hindi makapagsalita. Si Leandro, sa kabila ng pagiging mapanuri kanina, ay tila naintindihan ang bigat ng sinabi ng kanilang ama. "Kung ganun, hindi na natin kailangang maghinala," sabi ni Leandro. Ang boses niya ay puno ng pasensya. "Ang katotohanan ay narito na. Ano pa ang kailangan nating pagtalunan? Ngunit hindi lahat ay ganoon kabilis tanggapin ang sitwasyon." "Hindi!" sigaw ni Ricardo. "Paano tayo maniniwala ng basta-basta? Isang sulat? Isang salita mula kay Elisa? Hindi ito sapat upang bigyan siya ng karapatan sa lahat ng pinaghirapan natin." "Ricardo, narinig mo na ang sinabi ni Lolo Julian," sabat ni Bianca. "Ano pa ba ang gusto mo? Dugot pawis ba ang gusto mong patunayan bago mo siya tanggapin? Hindi ganun kadali," sigaw ni Sylvia, na ngayon ay nakatayo na rin at nakatingin kay Don Julian. "Ang ibig bang sabihin nito, hatiin natin lahat ng pamana? Ibawas ang para sa ating mga anak para ibigay sa isang estranghero?" "Hindi siya estranghero," sagot ni Don Julian, na sa wakas ay tumayo mula sa kanyang upuan. "Siya ay isa sa atin. Matagal na dapat nangyari ito pero hindi ko kinaya. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay narito. Wala na tayong magagawa kundi harapin ito." Ang buong ballroom ay tila naging isang bulwagan ng damdamin. Ang galit, sorpresa, at kalungkutan ay naghalo-halo. Si Raul, sa kabila ng pag-amin ng kanyang ama, ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kamay ay nakatikom, ang mga matay nakatingin sa lupa. "Raul?" tanong ni Bianca, "ano ang nararamdaman mo ngayon?" Sandaling nag-isip si Raul bago sumagot. "Hindi ako masaya na ganito ang naging takbo ng lahat, pero nagpapasalamat ako na sa wakas, nalaman niyo na ang totoo." "Pero Raul," tanong ni Marites, "ano ba talaga ang gusto mo mula sa amin? Yaman? Posisyon? Ano? Wala akong ibang hiniling kundi ang kilalanin ako bilang isang De La Cruz." Sagot ni Raul, ang boses niya ay kalmado. "Kung hindi niyo ako matanggap, tatanggapin ko rin iyon. Pero ang totoo ay hindi na mababago. Ako ay anak ni Julian De La Cruz at bahagi ako ng pamilyang ito." Kahit pa malinaw na ang katotohanan, ang bigat ng emosyon ay nanatili. Si Marites, Ricardo, at Sylvia ay nanatiling hindi kumbinsido. Ang ilan naman, tulad ni Leandro at Bianca, ay unti-unting tumatanggap. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatili. Paano haharapin ng pamilya ang bagong yugto ng kanilang kwento na ngayoy puno ng masalimuot na katotohanan? Habang lumipas ang mga oras matapos ang revelasyon ni Don Julian, unti-unti ring humupa ang tensyon sa ballroom. Hindi man lahat ay kumbinsido. May ilan sa mga miyembro ng pamilya na nagsimulang magbago ang pananaw. Ang mga unang sagutan at maiinit na komento ay napalitan ng mahinahon na pag-uusap. At sa pagkakataong iyon, sina Bianca at Marco ang nanguna sa usapan. Si Bianca, na matagal nang kilala sa pagiging diretso at walang takot sa mga pagtatalo, ang unang naglakas loob na lumapit kay Raul.
Sa simpleng ngiti at isang mahigpit na pakikipagkamay, sinabi niya, "Raul, maaring hindi tayo nagkakaintindihan noong una. Pero ngayong nakita ko na ang lahat, naniniwala akong nararapat kang kilalanin bilang bahagi ng pamilya." Si Marco, na madalas ay tahimik ngunit makabigat ang salita, ay sumang-ayon. "Kung tutuusin, mas may dahilan tayong tumulong sa iyo kaysa pigilan ka. Sa huli, magkakapatid din naman tayo sa pangalan. At kung tutulong kami, maaaring mabawasan ang mga alitan sa pamilya." "Hindi ko inaasahan ito," sagot ni Raul, halatang natutunaw ang kaba sa kanyang dibdib. "Maraming salamat sa inyo." Dahil sa kanilang pasya, naudyok din ang iba pang mas batang miyembro ng pamilya na pag-isipang muli ang kanilang mga posisyon. Habang may ilan, tulad ni Marites at Ricardo, na nanatili sa kanilang paninindigan, ang ibang miyembro ng pamilya ay nagsimulang makita ang pag-amin ni Don Julian bilang hudyat na panahon na para muling magsama-sama. "Sa tingin ko, Ani Bianca, mas maganda kung magtulungan tayo kaysa magturuan ng may kasalanan. Alam ko, hindi tayo lahat sang-ayon, pero kung aayusin natin ang mga dokumento, kung bibigyan natin si Raul ng nararapat para sa kanya, baka sakaling maghilom ang mga sugat ng pamilya." "Isang magandang simula yan," sagot ni Marco. "Pero hindi lang tungkol sa kayamanan o ari-arian ang kailangan nating ayusin. Kailangan nating ibalik ang respeto at pagmamahalan sa isa't isa. Hindi pwedeng puro pagtatalo at paghihiwalay na lang." Habang pinag-uusapan ang mga susunod na hakbang, nagpasya ang ilan sa pamilya na pagsama-samahin ang kanilang kayamanan upang mabawasan ang tensyon. Ang mga dating magkaribal sa negosyo, tulad ni Bianca at Marco, ay nagkasundo na mag-focus muna sa mas malawak na benepisyo ng pamilya. Nag-usap din ang iba pang matatanda upang mahanap ang tamang abogado na maaaring mag-ayos ng mga legal na papeles ng patas para sa lahat. "Hindi natin kailangang magmadali," sabi ni Leandro. "Pero kailangan nating siguraduhin na walang makakaramdam ng pag-iwan. Ang pamilya ang dapat mangibabaw, hindi ang alitan. Ito na rin siguro ang paraan upang maipakita natin kay Lolo Julian na hindi siya nagkamali sa pagsasabi ng totoo." Dagdag ni Bianca, "Huwag natin siyang biguin." Sa kabila ng mga hakbang na ito, hindi maikakailang may mga hindi pa rin matanggap ang pagbabagong ito. Si Ricardo, bagamat nananatiling tahimik, ay halatang nananatili sa kanyang pag-aalinlangan. Si Sylvia, sa kabila ng kanyang malisyosong mga salita noong una, ay tila nag-aalangan na ring ipilit ang kanyang argumento. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga dating malalaking boses ay nagiging bulong na lamang. Hindi lubos na pagtanggap, ngunit hindi na rin ganap na pagtanggi. Ang muling pagbubuo ng relasyon ng pamilya ay naging masinsinan, ngunit maganda ang resulta. Ang mga dokumento na dati itinatago lamang ay unti-unting isinasaayos. Ang mga dating hindi nag-uusap ay nagsimula ng magbigay ng respeto sa isa't isa. At si Raul, na nooy walang pangalan sa pamilyang ito, ay unti-unti nang nakakahanap ng lugar na maaari niyang tawagin kanya. Sa wakas, ani Raul isang gabi, habang kausap sina Bianca at Marco, "Nararamdaman kong hindi na ako isang estranghero. Salamat sa inyo." "Hindi namin ito ginagawa lang para sa iyo, Raul," sagot ni Bianca. "Ginagawa rin namin ito para sa sarili namin, para sa pamilya natin. Kung mananatili tayong magkakahiwalay, wala tayong mararating." Samantala, si Don Julian, sa kabila ng kanyang edad, ay tila bumalik ang sigla. Kitang-kita sa kanyang mga kilos ang kasiyahan sa tuwing makikita niyang nagkakasundo ang mga apo, sa tuwing naririnig niyang may nagbibigayan sa isa't isa. Ngunit sa kabila nito, may bahagyang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Para bang iniisip niya ang mga taon na nasayang dahil sa kanyang katahimikan. "Lolo," sabi ni Bianca isang gabi nang magkasama sila sa teres, "mukhang mas masaya ka na ngayon." "Oo," sagot ni Don Julian. "Masaya ako na kahit paano nagkakaroon ng ayos ang pamilya. Pero hindi ibig sabihin noon
na hindi ko pinagsisisihan ang nangyari. Kung naging mas matapang lang ako noon, baka mas maaga nating naayos ang mga bagay-bagay. Ang mahalaga ngayon, sagot ni Bianca, ay nandito pa tayo para magbago, para magsimula ulit. Ang reunion na minsan ay puno ng tensyon at sigawan ay unti-unti nang nagiging tahimik at maayos. Hindi ito perpekto. Hindi lahat ay masaya sa nangyari. Ngunit ang mahalaga ay may nagsimula. May nagbukas ng pintuan para sa mas maganda at mas matibay na ugnayan sa hinaharap. Sa bawat pag-usap, sa bawat pag-aayos ng dokumento, at sa bawat ngiting muli nilang naibibigay sa isa't isa, nagkakaroon ng bagong pag-asa ang pamilyang De La Cruz. Sa paglipas ng mga araw matapos ang unang pag-amin ni Don Julian, unti-unti ring nagbago ang daloy ng relasyon sa loob ng pamilya. Hindi ito isang agarang pagbabago. Kailangan ng maraming oras ng pag-uusap, maraming pagtanggap ng kamalian, at higit sa lahat, maraming pagpapatawad. Si Marites, na dati laging mataas ang tono kapag kinakausap si Leandro, ay natutong bawasan ang kanyang pagiging mainitin. Isang araw, habang nasa kanilang tahanan, nilapitan niya si Leandro na abala sa pagbabasa ng isang lumang dokumento. "Leandro," wika niya, "may oras ka ba? Gusto ko lang sanang mag-usap tayo ng mas maayos." Itinaas ni Leandro ang kanyang tingin. Bahagyang nagulat sa magalang na tono ni Marites. "Oo naman, ano ba ang gusto mong pag-usapan? Alam mo naman kung gaano ko kamahal ang pamilya natin," sabi ni Marites, "at kung paano ko pinangangalagaan ang mga naiwan ni Mama. Pero napansin ko rin na masyado akong naging makasarili. Siguro dahil takot ako na mawalan ng kontrol. Gusto ko lang sanang sabihin na pasensya na." Bahagyang ngumiti si Leandro. "Walang problema, ate. Lahat naman tayo ay nagkamali. Kung saganang akin, gusto ko rin sanang humingi ng pasensya sa lahat ng beses na hindi kita pinakinggan. Sobra akong naging mapilit, kaya pasensya na rin." Ang maikling pag-uusap na yon ay tila nagbukas ng pintuan. Sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng maayos na pag-uusap. Hindi man nawala agad ang mga alitan, ngunit ang maliit na hakbang na iyon ay nagbigay ng pag-asa para sa mas magandang ugnayan. Samantala, sina Ricardo at Sylvia, bagamat nananatiling matigas sa kanilang mga opinyon, ay natutong tumahimik at makinig. Isang araw, sa isang simpleng hapunan kasama ang iba pang miyembro ng pamilya, napansin ni Ricardo ang pagbabago sa tono ng usapan. Hindi na ito puro pasaring at pagyayabangan. "Ricardo," sabi ni Bianca, "napansin ko na hindi ka na masyadong tumututol sa mga desisyon ng pamilya. Natutuwa ako na kahit papaano, mukhang nagbabago na ang lahat." "Hindi naman sa nagbabago," sagot ni Ricardo. "Ang boses ay mas mababa. Siguro, natututo lang akong makinig. Hindi naman kasi palaging tama ang mga iniisip natin. Minsan, mas mabuti ring bigyan ng pagkakataon ng iba." Si Sylvia na tahimik lamang nakikinig ay biglang nagsalita. "Ricardo, tama ka. Siguro nga, hindi natin laging makukuha ang gusto natin. Pero baka mas maganda kung subukan nating intindihin ang pananaw ng iba. Mahirap, pero kailangan. Ang ganitong mga pag-uusap ay hindi pangkaraniwan noon. Ngunit ngayon, tila mas madalas itong mangyari. Ang dating maingay na pagtatalo ay unti-unting napalitan ng mas mahinahon at makabuluhang diskusyon. Si Raul, sa kabila ng pagkilala sa kanya bilang bahagi ng pamilya, ay nanatiling mapagkumbaba. Sa tuwing tinatanong siya kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang bahagi ng mana, madalas niyang sabihin, "Wala akong madali ang plano. Ang mahalaga sa akin ay maayos tayong lahat. Hindi ito tungkol sa pera para sa akin. Mas mahalaga ang pagkakaintindihan." Ang sagot niyang ito ay unti-unting nakakuha ng respeto mula sa iba pang miyembro ng pamilya. Kahit pa may ilan na nananatili pa ring alanganin, ang kanyang mapagpakumbabang ugali ay nagbigay sa kanya ng puwang sa puso ng mga miyembro ng pamilya. "Alam mo, Raul,"
sabi ni Marco minsang maghaharap sila sa isang maliit na pagtitipon. Iniisip ko, kung lahat tayo ay kasing simple ng pananaw mo, baka mas madali ang lahat. Napangiti si Raul. Hindi naman sa simple, Marco. Siguro dahil wala akong masyadong inaasahan noon, natutunan kong mas pahalagahan ang mga tao kaysa sa mga bagay. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng bagong anyo ang relasyon ng pamilya. Hindi pa rin ito perpekto. May mga nasabing salita na mahirap kalimutan. May mga sugat na hindi madaling maghilom. Ngunit ang mahalaga, nagsisimula ng gumalaw muli ang pamilya papunta sa direksyon ng pagkakaunawaan. Ang mas mahalaga pa, marami na sa kanila ang bukasas na sa ideya ng pagbabago at pagpapatawad. Isang araw, habang magkasama sa hardin ng kanilang ancestral house, binanggit ni Don Julian ang isang ideya. Sa palagay ko, Sabama, sabi niya, dapat tayong magtipon ulit sa susunod na taon, pero hindi na sa malaki at marangyang lugar. Gusto kong gawin ito sa ating lumang bahay, sa bahay kung saan tayo nagsimula. Tumingin sa kanya ang mga miyembro ng pamilya. Ang ideya ay tila hindi tugma sa kanilang nakasanayan. Walang ballroom, walang engrandeng chandelier. Ngunit sa halip na pagtutol, nakarinig si Don Julian ng mga simpleng sagot na puno ng pagsang-ayon. Magandang ideya, Lolo, sagot ni Bianca. Tama, mas maganda siguro kung simple lang, dagdag ni Marco. Ang pamilyang De La Cruz, na minsang pinaghati-hati ng kayamanan at ego, ay unti-unting nagkakaroon ng bagong direksyon. Sa mga simpleng hakbang ng pakikinig, pakikipag-usap at paggalang sa bawat isa, unti-unti nilang naibabalik ang nawalang ugnayan. At sa muling pagsasama-sama sa darating na taon, balak nilang muling balikan ang mga simpleng bagay na minsang nagbigay sa kanila ng tunay na kasiyahan. Sa wakas, ang gabi ng muling pagsasama-sama ng pamilyang De La Cruz ay nagtapos ng may mas maaliwalas na damdamin. Hindi man naibalik sa dati ang lahat, nagkaroon ng mas malinaw na ugnayan sa bawat isa. Ang ballroom, na noong unay punong-puno ng tensyon, ay naging isang lugar kung saan muling naramdaman ng lahat ang posibilidad ng paghilom at pagbabago. Si Marites, na matagal nang nagdadala ng sama ng loob laban sa kanyang mga kapatid, ay lumapit kay Leandro bago tuluyang umalis. Leandro, bungad niya, pasensya na sa lahat ng nasabi ko noong una. Alam kong naging matigas ang ulo ko, pero natutunan ko rin naman kung paano magpakumbaba. Tumango si Leandro. Tapos na yon, ate. Ang mahalaga ngayon ay nag-uusap tayo. Ayaw ko nang maulit ang nangyari kanina. Gusto kong magpatuloy tayo ng mas magaan. Nagkasundo ang dalawa sa simpleng pagkamay. Para kay Marites, ang hakbang na ito ay tila isang bagong simula. Para kay Leandro, ito ay tanda na kahit papaano, may pag-asa pa rin na maibalik ang respeto at tiwala sa isa't isa. Sa kabilang bahagi ng ballroom, si Raul ay napapaligiran ng ilang mga miyembro ng pamilya. Kabilang dito si Bianca, na hindi na tinanggal ang ngiti mula nang magsimula siyang makipag-usap kay Raul. Raul, ani Bianca, kung tutuusin, mahirap itong tanggapin noong una. Pero sa kabila ng lahat, masaya ako na nandito ka na. Salamat, Bianca, sagot ni Raul. Hindi ko akalaing darating ang araw na tatanggapin niyo ako ng ganito. Hindi lahat sa atin ay handang tanggapin ka ng buo, dagdag ni Marco. Pero tandaan mo, marami sa amin ang handang subukan. Kung tutuusin, ikaw ang nagdala ng maraming bagay sa liwanag. Dahil sa'yo, naging totoo tayo sa isa't isa. Hindi ko ito magagawa kung hindi rin kayo natutong makinig, tugon ni Raul. Masaya akong maging bahagi ng pamilyang ito at hindi ko nahahanapin pa ang ibang bagay. Sapat na ito para sa akin. Habang unti-unting nagkakalapit ang iba't ibang miyembro ng pamilya, si Don Julian ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Mula sa kanyang kinauupuan, pinagmamasdan niya ang mga anak at apo, mga dating magkaalitan na ngayoy nag-uusap, mga dating may sama ng loob na ngayoy magaan na ang kilos. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng magkahalong saya at lungkot.
Lumapit si Bianca sa kanya. "Lolo," wika niya, "parang malayo ang iniisip mo." Ngumiti si Don Julian. "Hindi ko lubos akalain na darating ang araw na magkasama-sama ulit tayong lahat kahit hindi perpekto. Ginawa mo ang tama," ani Bianca. "Ang pagsasabi ng totoo kahit mahirap ay nagbigay ng pagkakataon sa ating lahat na magsimula ulit. Alam mo," sagot ni Don Julian, "kung maibabalik ko lang ang panahon, sana mas maaga ako pa itong ginawa. Napakaraming taon ang nasayang dahil sa takot at pag-aalinlangan. Pero nagpapasalamat ako na bago man lang ako mawala, maayos kong nakitang nag-uusap-usap kayong lahat. Hindi pa naman mawawala si Lolo." Biro ni Marco habang papalapit. "Marami pa tayong reunion na aabangan kasama siya." Napatawa si Don Julian. "Basta't mananatili kayong nagtutulungan, magiging masaya na ako." Ang mga lihim ng De La Cruz na matagal nang tinatago ay tuluyan ng naipahayag. Hindi na sila mga anino ng nakaraan, kundi mga bahagi na ng kasaysayan ng pamilyang ito. Sa halip na ikahiya, tinanggap nila ang katotohanan. Sa halip na pagtakpan, hinayaan nilang maging simula ito ng mas malalim na ugnayan. Sa kabila ng mga sugat at galit, nagawa nilang unti-unting maghilom. Sa dulo ng gabing iyon, nagpasya ang pamilya na gawing tradisyon ang muling pagkikita, ngunit hindi na sa mga marangya at engrandeng lugar. Sa halip, pumayag silang gawin ito sa mas simpleng tahanan, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa ganitong paraan, hindi lamang yaman ang pag-uusapan, kundi ang koneksyong hindi mabibili ng kahit gaano kalaking halaga. Sa paglabas ng bawat isa mula sa ballroom, may dala silang iba't ibang emosyon. Pag-asa, pasasalamat, at isang bagong pananaw. Si Raul ay hindi na isang estranghero. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang natutunan. Si Don Julian, sa kanyang katandaan, ay nagpasalamat sa pagkakataong makita ang kanyang pamilya na nagkakaisa. Ito ang huling malaking hakbang na alam niyang maiiwan niya bilang isang pamana na hindi matutumbasan ng anumang yaman. At sa huli, ang pamilyang De La Cruz ay hindi na ang pamilyang puno ng mga lihim. Sila na ngayon ay pamilyang may bagong pag-asa, may bagong simula, at may lakas ng loob na harapin ang mga susunod pang kabanata ng kanilang kwento.